What's up mga choy? So ayun na nga, ang tirada natin sa video na ito is kitang-kitang muna tayo, baliwala muna tayong spear fishing footage. And ito na nga, nilatag ko na yung mga equipments natin, tsaka yan yung magiging kahon natin mamaya. Bali kumuha ako ng anod na chinelas, tapos gayat-gayata natin yan para lagyan ng kawil mamaya. Basta makikita nyo lang, hindi ko na kailangan i-explain pa isa-isa. So yan, ang tawag pala dyan sa amin dito, kambot. Aywan ko lang kung anong tawag dyan sa inyo. So ayan, ipag-meet mo lang yung magkabila ang dulo, tapos ilagay mo sa gitna yung kawil, and then iikot-ikot mo yan paloob. And then pag tapos nyan, pag satisfy ka, nakagatin mo yung dulo, and then hilain mo. Medyo ingat lang. Pag baguhan, gusto nyo mag-try, pwede nyo gamitin yung pako, sabitan, para hindi nyo nakagat-kagatin yung kawil. Delikado kasi baka magsabit sa labi nyo, kinsa po'y buang mo. Sige, try po dani po. Pero sa mga nangingitang, basic na lang tong ganito. So ayan na yung finished product niya guys. Ito nga pala yung iba't ibang size ng mga kawil natin. Dito may dolphin, mustad yan, kasagaran. Kadalasan ginagamit namin, or dati king eagle. Tapos yan iba't ibang klase. Bali kumuha lang ako ng tagsasampu-sampu yan, tagsampung malaki, medium. Tapos yung isa gawa na yung 560 yata yan. So fast forward, jump up na tayo. Then tapos na yun, bali ilan yun? 30 lahat. Bali 30 lang muna yung subukan natin ngayon. Ito na ang pagtawag dito is ilagay na sa kanyang bahayan. Yung bahayan, yan yung malaking nylon, dyan natin ikakabit ba. Tapos yung kambot ko pala is numero 40 lang yan, medyo maliit. Tapos yung bahayan naman natin is number 90. O 90? Oo nga, 90. Tinanong ko sa kasama ko ngayon lang. And then siya kasi nagbili niyan. Bali hindi ko sana maiisip yung idea na to. Pero dito kasi sa lugar namin, dito sa aming planeta, may nakikita akong mga talakitok ba, tsaka mga dugso doon. Hindi matabla ng spear gun ko, kasi yung spear gun ko is 50 cm lang siya. Kahit magtama siya, tanggal lang yung dalawang kaliskis, hindi magtagos ba. Bali ngayong araw i-explore natin to kung gagana ba to, sana gumana. And sa tone and accent ng boses natin, ito talaga yung accent ko kasi Bisaya kasi ako. Kaya nga madalas yung mga video ko may voice over, may mga sound effect para hindi ko masyadong gamitin yung boses ko talaga ba, para hindi kayo maboring ba. Pero sa video na ito, kailangan natin laylo muna tayo sa mga sound effects kasi sunod-sunod na yung issue ko, 3 issue na, ipipaste ko na lang dito sa screen yung issue. Baka siguro sa mga sound effects yun, di ko rin alam. Pinipilit lang natin mag-Tagalog kasi nga malawak yung, para mas wide yung audience natin ba, para mas maintindihan. Kasi pangit naman kung magsalita tayong Bisaya tapos maglagay tayo ng subtitle, medyo matagal-tagal pa yun. Bali time consuming pa yun sa pag-i-edit. Mas maganda yung ganito na lang, yung natural ba, yung magpakatotoo tayo sa ating kinabuhi ba. And then balik na tayo sa topic. So ito nga pala yung kitang guys, ito yung hanap buhay namin dati. Papalit-palit syempre, lambat, tapos kitang, lambat, kitang. Kasi pag kitang, mga quality talaga, mga isdang bato ba. Tapos minsan, inarya namin sa laot, minsan naman sa, tawag namin sa abaga sa kanto ba, yung sa gilid ng breaker ba. Tapos yung ganun sa mga mababaw, yung panggilid ng breaker, maiksi lang yung niya, yung pambot niya, para hindi masyadong ipilipit ng kadalasan kasi lapo yan kumakain. Tapos pagka umaga, pagtapos ka na area, sisisirin mo na naman yun para tanggalin yung sabit. And imagine nyo, 1/8 na kawil minsan. Tapos yung pagitan ng kawil, mga 2 di pa yung pagitan, ibig sabihin malayo-layo din yun. Buti nga ito, 30 lang. Tapos isang di pa lang yung ginawa ko yung pagitan niya ba. So bali ang haba nito is 200 meters lang. And then jump off na tayo, madaling araw na. Ayun, tapos na tayo pain. At ang pain pala natin is kugita. Octopus ba? Octopus. And then kung magtataka kayo guys, lagyan ko yan ng ng buhangin sa loob. Nilalagyan talaga ng buhangin para hindi magpilipit kaagad ba yung yung nylon niya pag i-area mo na. Pag hindi mo kasi yan lagyan ng buhangin, mag-alsahan yan yung mga yung mga nylon, mag-unahan sila pataas ba. And then ito na yung mga gamit natin. So bali nagdala tayo ng spear gun in case na may mahuli tayo tapos medyo alanganin. Tarahin agad natin. Tapos minsan kasi pag pag may huli na, kinakagat niya ng pusit yung bandang batok. Yun ang magandang tirahan. And then ngayon is umaga na, alas 5 na to guys. Paliwanag na talaga yung sakto labasan ng isda. Bali oras na to para mag morning mist na sila, mag breakfast ba. And then area na tayo. And then panoorin nyo lang yung mga sumunod na mangyari. And sa mga kabataan pala, kung sakali man may mga nanonood dyan, alam ko kulang-kulang yung details, hindi ko na explain lahat kasi maiksing nga lang tong video na to. Sobrang hassle talaga guys, sobrang hirap. Para sa akin, ito yung pinakamahirap na hanap buhay dito sa pangingisda. Kasi isipin mo, umaga pa lang, pag uwi mo magsinsay ka. Pagtapos mo magsinsay, mga alas 3 ng hapon, kung may mabilihan ka, magbili ka ng pampain. Kung wala kang mabili ng pampain, maglaot ka naman ng pampain. And then after dyan, maghiwa na naman. Pagtapos hiwa, magpapain ka lang naman ng mga 1,800 na kawil. Grabe, ang sakit sa baywang. Pagka mabagal-bagal ka, sabi nga, yung sinsay ako, inaabot ako ng mga 4 na oras, pinapahingahan ko. Tapos pag nagpain ka naman, siguro
Pinakamabilis na yan, mga 1 oras. May mga time pa na pag pain kayo tapos kinabukasan maglakas ang hangin, hindi nyo mariyang kitang, tanggal na naman kayo ng pain. Sobrang hassle talaga dati, kaya sinabi ko sa sarili ko na hindi ako hanggang dito lang, ayoko na habang buhay ganito ako. Kaya yun, nagsumikap ako sa buhay, and kahit pa paano, mahirap pa rin pero hindi na ganun kahirap tulad ng dati talaga. Ulam lang kami dati ng asin lang yung sasawa ng lechon. Ngayon pwede na magbili ng toyo. Agi-atay kaway klaro. And then pag-proceed tayo nga dito sa sa ating video. Haba ng kwento ko, tapos na pala Arya. O bali, ito na, sige na. What's up, man? Woo! Good morning mga people. Ganda ng sunset mga guys. Ano? Hanggang dibdib ko na yung tubig, kaya mag-uwi na tayo. Mahala ng mga baho itong mga huli nito. Importante safe tayo, safe. Gusto ko yung tubig hanggang tuhod lang. Tignan natin yung pagkalatag ng ating kitang, kung ano ang itsura. Let's go! Putol yung isang kawil, ibig sabihin may kumain na malaki sa putol. Sayang yun ah. Tignan natin yung iba. Pakalawa, putol ulit. Sayang yun. Pangatlo, putol na naman. Ate. Malaki talaga isda dito. Palitan talaga ng malaki. 0.30 talaga kasi ito. Ano natin lighting. Next. Itong grouper na ito, kaya may tama sa ulo kasi duda ako, yan yung natamaan ko kanina tapos nakawala, and then kumain sa kitang natin. And then ano pala guys, nakurap yung ibang footage natin. So ayan nga naging 0-0 siya ayan. Hindi siya ma-export, yung iba naman deleted, hindi ko rin alam kung bakit. Tapos yan lang yung mga natira na footage, yan lang in-export natin, hindi ko na nakuha lahat ng footage. So may huli nga pala tayo, ito siya guys. Hoy, muntik na naniwala, hindi na yan sa akin huli guys. Huli yan ng kasama ko doon sa niya, sa pangawil niya. Kasi yung sa akin nga, hindi nga makahuli kasi nga naputol yung mga nylon. And then ito nga, niluto na lang natin yung huli niya. Yung huli ko, yun lang talaga, isang grouper. And then iniwan ko na yung kitang ko doon kasi malalim na yung tubig hanggang dibdib na. And then, siyempre, gusto natin yung safe tayo lagi. Gusto ko hanggang tuhod lang. Wala man tayong huling class A na isda ngayon. Baka bukas or sa makalawa, at least nakawi tayo ng safe at blessings na yun. At hindi scripted ang ating content at wala tayong nilalokong tao. Kain na ako, babu.